sa tanong mo, mas malala ba ngayon? Oo, mas malala according to that index. Hindi yung kuro-kuro. Mas malala ngayon ang korupsyon. Masakit na katotohanan dahil palala ng palala ang korupsyon sa ating bansa. Okay. Pag-usapan naman natin ngayon ang lumalalang korupsyon sa ating bansa. Okay, may napanood akong vlog sa YouTube. Si economics professor Winnie Monsud in-interview ng isang vlogger, si Christian Isguera. Ang topic nila tungkol sa korupsyon. At napakaganda yung mga pahayag ni Professor Winnie Monsud na mayroong petty corruption, may ginagmay lang, maliliit, meron din grand. At pag-usapan yung ranking ng Pilipinas sa buong mundo, pang ilan ba tayo sa buong mundo sa pinaka-corrupt na bansa, at ano ang dapat gawin para matigil ang korupsyon na ito. Okay, so iparinig ko muna itong interview ito, then magbigay tayo ng reaksyon. Corruption versus petty corruption. Yung petty corruption, yung mga kotong-kotong, dyan yun ang mga little bribes, 100 peso, 200 peso, hanggang 1,000 peso. Yung bribes ng yung mga binibili ang boto mo, corruption yon, binibili ang boto mo. Kaya kung nagpapabili ka ng boto mo, corrupted ka. Alright? But grand corruption has to do with yung mga patakaran. Okay, so, ganun. Very simple yung sabi niya, no? Maliliit na corruption, yung mga tao, voters, binebenta yung boto nila. To me, yan ang isa sa malaking sanhi. Bakit? Kasi yung mga politiko na nagbabayad ng boto kada eleksyon, ibabawiin nila yung mga gastos nila. So, sana itong mga voters natin ngayong susunod na eleksyon, medyo mag-isip-isip tayo. Wag ninyong ibenta ang kinabukasan ng inyong mga anak. Bigyan ka lang ng 500, 1,000, malaki na. 3 years na maghihirap ka. So, petty, ano naman yung grand? Malakihang pangungurakot. Mga proyekto ng gobyerno, that affects the country negatively. In other words, imbes na gumagawa silang patakaran na para sa kabutihan ng bansa, ang ginagawa nilang patakaran para sa kabutihan nila. Tapos, hindi lang yun. Binibusiness pa nila. They make it a family business. Kaya, ayun ang, that is the sanhi of our dynasties. Ginagawang family business yung corruption. Yan sikapin natin i-simplify, no? Because ang daming layers niya, no? And rightly so, those who are involved in that kind of corruption, yung grand corruption, would like to make it even more complicated para hindi maunawaan ng mga tao. No? Yun ang paliwanag natin. Kasi, for instance, muna, ang latest, yung Corruption Perception Index, 115th tayo out of 180 countries. No? So, basically, din naman tayo naglalaro lagi. Do you agree na talaga ang perception na sa atin, corrupt na bansa? 150th out of 180. 115 But out of 2014 or 2015, at tayo napakataas. We were in the top half. Hindi tayo in the bottom third, in the top half. In other words, the corruption can be greater or less depending on your leader. So malaking bagay ang leader. God. Of course, anong sinasabi nila? If the water coming out from the bukana ng river is dirty, then it will go all the way down. But if the water coming out is clean, there will be less corruption. I hope so. Sa pagtingin nyo, kasi may mga nakakausap po ako, even those from the current government, they're saying na mas malalaro ngayon. Well, we're talking of government corruption, hindi lang po yung private. Okay, we're talking about government. Titignan lang natin ang Corruption Perception Index. Noong 2014,
38 tayo, masama pa rin yun because 100 most corrupt. I mean, less corrupt and 0 is the most corrupt. Tayo 38. But that's the highest we've ever been. 2014, 2015. Ngayon, bumaba na tayo sa 33. Ngayon, tapos this year, naging 34 with Bongbong. So Bongbong is responsible for an increase in a decrease in our corruption by 1 point. Ito yata yung score, no? You're referring to I'm talking about the Corruption Perception Index, yung sinasabi mo. And in 2014, we were, I think, in the top half. Or, you know, right there. Now we are in the bottom third. Kasi in terms of score, ang global average I think is 43. Tayo nasa 34. Mababa pa rin tayo. Of course, of course. I mean, let's face it, in 2014, there's still corruption, but it is better than it was now. So sa tanong mo, mas malala ba ngayon? Oo, mas malala according to that index. Hindi yung kuro-kuro. Mas malala ngayon ang corruption. Economics professor na yan, ha? The same thing yung sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez. Bakit siya tumakbo? Ang plataforma niya is labanan ang korupsyon. Transparency, accountability, peace and security. Yun yung ano. So, yun po ang masakit na katotohanan dahil palala ang korupsyon sa ating bansa. Okay, punta tayo sandali yung corruption index. 2023 to, number 115 tayo na most what is this? Kung number 1 ka, less corrupt, ganon. Kaya ang number 1, ang less corrupt country noong 2023 is Denmark. Ang score niya is 90. So, Denmark, yan, less corrupt. Number 2, Finland. Number 3, New Zealand. Number 4, Norway. Number 5, Singapore. So, no wonder, itong Singapore, napakaliit na bansa. Ang daming nag-i-invest yan. Yan ang may pinakamalaki foreign direct investment dito sa ASEAN. Kasi, least corrupt. Okay? Kung mayroon mang corruption, county lang. So, sa atin, pang number 115 tayo. Ang pinaka-corrupt na countries, yung nasa bottom, 180. So, nandun tayo sa 115. So, ano pa rin, mataas pa rin ang corruption index sa Pilipinas. Yun ang sinasabi ng report. Ang global average, 43. Kung mas mataas yung score mo, mas maganda ka, less corrupt. Kaya ang Denmark, 90 ang kanyang score. Ang average score is dapat 43. Ang atin is 34. Wala talaga. Mababa ang ating rating when it comes to corruption. So, ano ang dapat gawin? Yan ang tanong ngayon. So, kung kayo, mag-suggest kayo, mga kaibigan, ano ang mabisang gawin dito sa ating bansa, sa ating gobyerno, para mag-improve naman ang ating sa korupsyon? Kasi ang sanhi, bakit tayo naghihirap? Na maraming sanhi, kaya lang ang isa sa pinakamalaking sanhi para sa akin, korupsyon. So kung ano ang inyo akong tanungin, magsisimula sa election. Pag hindi maging mature ang ating botante at ang bobotohan pa rin ay kung sino ang makapagbigay ng pera sa kanila tuwing eleksyon, hindi tayo aasenso kasi magpapatuloy ang korupsyon ng mga nakaupo, mga na-elect ng mga public officials. So, piliin nating maigi ngayong eleksyon. Kaya, yun na nga, pilitang tumakbo sina
Attorney Vic Rodriguez, hindi man yan politiko. Bakit nag-decide siya na magkandidato? Para mag-contribute siya sa ating bansa na once and for all, matigil na o mabawasan ng korupsyon. Yun, si ex-COA Commissioner Heidi Mendoza, ganon din, sabi niya, hindi ko na masikmura ang nangyayari sa ating bansa. The same faces, mga political dynasties. Wala nang kawawa ang taong bayan. Kaya, here I am, sabi niya, I will offer my experience, my expertise, integrity. Nako, grabe ang character and integrity nitong si ex-COA Commissioner Mendoza, but I doubt kung pipiliin siya ng taong bayan kasi ang mga lumalabas sa mga surveys, yun pa rin old faces. So, good luck sa mga botante. Tayong mga botante, sana magising na tayo na wag na tayong padadala sa kwarta o wag na tayong padadala sa mga old familiar faces, kung pwede, bago naman. Tignan natin kung ano ang maitutulong ng mga bagong muka, yung mga may puso, may kakayahan, at determinado na magsilbi sa ating bayan.